Here I am, I've come to thank you. Here I am to see your face, to bring to you an offering. I have to ask myself one thing: how can I do anything but pray?
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me, my daily bread. This is my daily
into your arms, into your arms. I'm drawing near again to dwell with you. It's the only heart desire. It's my only heart desire. All I can do is fall on my knees to cry. Cleanse me with fire and purify my heart. Draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Draw me close, Lord. Draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Wrap me in your arms, 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 wrap me slow. Wrap me in your arms, 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 wrap me in your arms. So take me to that place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me like you. So take me to that place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms, 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 wrap me in your arms. Draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Draw me close, closer than before, closer than I've ever been. One more time. Draw me close, closer than before, closer than I've ever been. Yeah. Take
to the place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me like you. So take me to that place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me like you. Salita ng Diyos ngayong umaga. So ang ating pong topic is about, pinabagatan po natin ito, nilagyan po natin ang title, A True Disciple of Christ. Ang isang tunay na disipulo ni Kristo. Alam po ba niyo tayo, mga believer ng Panginoon, ay tayo yung mga present disciple. Amen. So napakahalaga po ng ating pag-aaral ngayong oras na ito. Alam ko po, dumadako tayo sa mga discipleship. Kaya nga po, kung meron kayong mamya na meron kayong mga ballpen at papel, isulat po natin ito. So dako po tayo sa 1 John chapter 2, 3-9. At ito pong ating ngayon na ating pagninilay na salita ng Diyos. Basahin po natin. Now by this we know that we know Him if we keep His commandments. He who says, I know Him, and does not keep His commandment is a liar, and the truth is not in him. But whoever keep His word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in Him. He who says he abide in Him ought himself to walk just as He walked. Brethren, I write no new commandment to you, but an old commandment which you have heard from the beginning. The old commandment is the word which you heard from the beginning. Again, a new commandment I write to you, which thing is true in Him and in you, because the darkness is passing away, and the true light is already shining. Verse 9, he who say he is in the light and hate his brother is in darkness until now. Let's bow our head. Let's pray. Thank you, Lord, for your goodness and mercy. Salamat po, Panginoon. Kayo ang buhay na Diyos. Lord, ang iyong salita hindi babalik ng walang bunga. Lord, tunay na ito'y magrema sa aming puso, Panginoon. Even yung makasama namin sa online service ngayong umaga, your power is not limited by distance or even time. Kayo po ang magpapala at pagpalain niyo po ang iyong salita. Kayo lamang po ang maparangalan sa umagang ito sa pananambahan sa lugar nito. May your name be glorified in the mighty name of Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 You may be seated for a while. Makakaupo muna po tayo. Hallelujah. Tunay nga po ang salita po ng Diyos. Basahin po natin dito sa ating sa Tagalog ngayong umaga ang ating pong text para po natin maunawa ang mabuti. So verse 3, ang sabi ron, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Verse 5, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Verse 8, gayunman, itinuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo bago, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. So purihin po ang pagkakabasa ng buhay at banal na salita ng Diyos ngayong umaga. So this morning, of course, we're going to talk about the true disciple of Christ. So a disciple is a learner or a follower. Isa pong tagasunod. So here in the Bible,
The referred disciples are the disciples of the Lord Jesus Christ. Ang sinasabi po rito mga disipulo ay disipulo po ng ating Panginoong Jesucristo. When we talk about disciple, ito po yung mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. At dito po, so Jesus already went back to heaven. Siya po ay bumalik na sa langit. At yun po, ang mga disipulo ay nagpatuloy sa kanilang mga gawain. At alam po ba ninyo, yung pong Kristiyano, yung tinatawag na Christian, ay dito po natin matatagpuan, yung una pong binanggit ang salitang Christian, ay dito po sa Acts chapter 11 verse 26. Ang sabi, and when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year, they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were first called Christian in Antioch. Yung pong una, yung pong mga disipulo ay tinawag na Christian. Ibig sabihin, at doon sa Antioch, unang tinawag na Kristiyano mga alagad. So the disciple or the believers were called Christian because they worship Christ the Messiah. So ibig sabihin, ang tinatawag lamang pong Kristiyano ay yung mga believer ni Lord Jesus. Hindi po pwede magsabing siya ay Kristiyano kung hindi siya naniniwala na si Jesus ay Diyos. Siya ay tao lamang o hindi tagasunod ni Kristo. Kaya nga po, pag ang isang tao ay sinabing siya ay Christian, ibig sabihin followers ni Jesus. Amen? Maliwanag po ba? Amen. Ang isang Kristiyano ay followers ni Lord Jesus. So, they are followers. Ito po ay mga tagasunod. So, the historian Josephus called them the tribe of Christian, according to the history. Tacitus, the Roman historian, referred to them as Christian, a name derived from Christ. Kaya nga po nagmula po kay Kristo. Ibig sabihin ng mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Pakitaas nga po ang tagasunod ni Kristo. Yung pong followers ni Jesus. Pakitaas nga po ang mga kamay. Amen. You are followers Jesus. Amen. Kaya nga po, may kasabihan tayo, pagka follower kayo ni Vilma, ano tawag sa inyo? Pag follower kayo ni Nora, ano? Noranian. So pag follower kayo ni Kristo, Christian, tagasunod tayo ni Lord. Hallelujah. So the disciple, and a disciple of Jesus is a worshiper, a servant, and a witness. Ibig sabihin, ang mga disipulo ay mananampalataya, o servant, o witness ng ating Panginoon. So in the Christian life, or when we got saved and became born again in the kingdom of God, there are evidences that can be seen in us if we are indeed a disciple of the Lord Jesus Christ. Ito po yung mga palatandaan na makikita matapos po tayong ma-born again. By the way, kung mayroong mga unang nanonood, baka sila ay hindi nila alam yung salitang born again. Si Lord Jesus po ang may sabi ron po, no? Sinabi ni Lord Jesus 2,000 years ago, ang sabi niya sa John 3:3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya po yung salitang born again, doon pa yun, no? Si Lord Jesus ang may sabi, maliban ng isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya masisilip man lang o makikita ang karya ng Diyos. So the moment ang isang tao ay na born again, nakakilala sa Panginoon, merong mga palatandaan na makakita sa Kanya na siya talaga ay disipulo. Na siya talaga ay disipulo ng ating Panginoon. If we do not bear these qualities or evidences, then we need to evaluate and ask ourselves if we have ever truly trusted Jesus Christ as Lord and Savior of our life. Kung ang mga palatandaang ito, ang mga tandang ito hindi makikita sa isang tao, malamang ay hindi siya talagang na-born again, hindi na talaga niya tinanggap si Lord Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Sige po, isulat po natin. Mamaya na po kayo mag-usap-usap dyan. Isulat po natin ito. Isulat po natin. Number 1 point po natin ngayong umaga para po maunawaan natin ang salita ng Diyos. First, a true disciple submit to the Lordship of Jesus Christ. So a true disciple submit to the Lordship of Jesus Christ. Ang tunay na disipulo ay nagpapasakop sa pagkapanginoon ni Jesucristo. Yun po ang tunay na disipulo, nagpapasakop sa pagkapanginoon.
ni Jesucristo. Ang sabi po ng ating text, 1 John chapter 2, 3-4, now by this, we know that we know Him if we keep His commandments. He who say, I know Him, and does not keep His commandment is a liar. And the truth is not in Him. So maliwanag ang salita ng Diyos. Ang sabi, babasahin natin sa Tagalog, ano sabi? 3-4, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. So we need to submit our lives truly to the Lordship of Jesus Christ. Kailangan magpasakop. We need to declare that the Lord Jesus Christ is Lord over our life. So we need to believe. So to believe means to rely on or to trust in it, merely to acknowledge as fact. So we need to believe that we are forgiven because of His blood. Dapat tayong maniwala, manampalataya sa Panginoon na tayo po ay nilinis ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen? Nagpapasakop tayo, naniniwala tayo yung ating kasalanan ay nilinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Sabi nga ng Romans 5:9, much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Amen? At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Saan po tayo naligtas? Sa puot. Dahil saan? Sa Panginoon. Yung dugo ng Panginoon, hinugasan po tayo. Hindi po ba na tayo natutuwa? Pag nagpasakop tayo ng buong buo sa ating Panginoon, ang sabi nga ng Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace. Na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Yan po ang grace ni Lord. Kaya pagka tayo nag-surrender sa ating Panginoon, nihugasan tayo ng banal na dugo ng Panginoon. Ang sabi nga ng 1 John 1:7, but if we walk in the light, as He in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin. Hinugasan tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Lahat. Kaya yung lahat ng kasalanan, burado na yan. Amen? Nilinis tayo. So we need to believe that He is our Savior. Pag nagpasakop tayo sa Panginoon, mananampalataya tayo na siya po yung ating tagapagligtas. Amen. Wala pong ibang tagapagligtas kundi si Lord lamang. Ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 14, and we have seen and testified that the Father has sent the Son as Savior of the world. So, nakita namin at pinatutuhan ng sinugo ng Ama ang Kanyang anak bilang tagapagligtas. Siya po ang tagapagligtas. Hallelujah, ng sanlibutan. And according to Romans 10:9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kaya nga po siya ang Savior. Kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at manalig ka ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen. Siya lamang po, wala nang mong iba. Kaya nga po, pasakop tayo sa Diyos. At siya lamang po, manimpalataya tayo na siya lamang po ang tagapagligtas. Sabi nga ni Apostle Peter sa Acts 4:12, nor there is salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ang sabi ni Saint Peter, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang pangalan lamang ni Jesus ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So wala pong iba na tagapagligtas na ibinigay ng Diyos kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. And then according to Acts 16:31, hallelujah, sabi ng banal na kasulat, sabi ni Apostle Paul sa Philippian jailer, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you
and your household. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong buong sambahayan. Kaya nga po kiniklaim natin, through our prayer na ang ating buong sambahayan ay maligtas. Makakilala sa Panginoon. So we need to believe. Of course, not only siya ay tagapagligtas lamang, we need to believe that Jesus is God. Siya po ay Diyos. Hallelujah! Ang ating pong Panginoong Jesucristo ay tagapagligtas at siya po ay Diyos na tunay. Amen? Kaya nga po, i-acknowledge po natin palagi yan. Tayo po ay ilagay po natin ang ating puso na talagang siya ang Diyos. Ang sabi nga saan natin matatagpuan, ilista po natin. 1 John chapter 5 verse 20. Anong sabi? And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Anong sabi sa Tagalog? At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan na tayo ng pagkaunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So kaya nga po maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw na ating Panginoong Jesucristo. Pag isunurrender natin ang ating buhay, inacknowledge natin siya na hindi lamang tagapagligtas, inacknowledge natin siya na tunay siyang Diyos. Wala pong iba. Hallelujah, siya po ang lumalang ng lahat ng bagay. Ang sabi ng Colossians chapter 1, 15 and 16, He is the image of the invisible God, the first over all creation, for by Him all things were created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or power, all things were created through Him and for Him. Ang lahat po ng bagay ay nilalang sapagkat siya po ay tunay na Diyos. And according to Colossians 2:9, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y maging tao. Kaya po ang pinaniniwalaan natin, si Lord Jesus ay tunay na Diyos. Amen? So bakit po? Ano bang proof? Yung pong mga himala. He performed many miracles and only God could do miracles. Amen? Yung pong mga himala na ginawa ng Panginoon nung siya po'y nandito sa lupa at patuloy po siyang gumagawa ng himala. Yung kalusugan, kagalingan na ibinibigay po sa atin. Hallelujah. So we need to believe and submit to the Lordship of Jesus. And second, isa pa po, of course, we need to obey His word, His commandment. Sundin natin ang Kanyang mga utos. Ang sabi ng text natin, now by this we know that we know Him if we keep His commandments. So to keep His commandment does not mean that we are to be perfect. So the word keep, o pagsunod in 1 John chapter 2 verse 3 means to guard as you would guard a treasure. We are to treasure God's commandment and set our course in the life by keeping the commandments. We keep His commandments not in order to be saved, but because we love Him. Sinusunod natin siya dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Ang sabi nga ng John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Si Lord Jesus po ang may sabi niyan. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. And according to John chapter 14 verse 21, He who has my commandment and keeps them, it is He who loves me. And He who loves me will be loved by my Father, and I will love Him and manifest myself to Him. We need to submit to Him. Gawin po natin, we need to do the right thing. So second point po natin this morning, a true disciple seek the lifestyle of Jesus Christ. A true disciple seeks the lifestyle of Jesus Christ. Hinahangad ng tunay na mga disipulo na ang pamumuhay ni Jesucristo. Hinahangad po ba natin yon? Yung pamumuhay, yung pong nakikita kay Lord Jesus. Hinahangad ng mga disipulo ni Kristo, yung pong kanyang pamumuhay ni Kristo. Ang sabi sa ating text, 1 John chapter 2, 5 and 6, but whoever keep His word, truly
the love of God is perfected in Him. By this we know that we are in Him. He who say He abides in Him, ought Himself also to walk just as He walked. So ang sabi ng verse 5 and 6, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkamuhay ni Jesucristo. So ganito po ba tayo mamuhay? Hallelujah. So we are to walk as Jesus walked. What do you mean to walk as Jesus walked? So we need to walk in love. So we need to walk in love. Pag-ibig, pagmamahal. Lumakad po tayo na sa pag-ibig. Merong pagmamahal, merong pag-ibig. According to Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Therefore, sabi, be imitators of God as their children, and walk in love, as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering, a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Tularan daw po natin si Kristo. Tularan niyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain ng Diyos. So as He walked in love, we as His followers also walk in love. Amen? So let us remember that is the royal law that the Lord says. Ito po yung royal law, ito po yung utos, ang sabi nga ng James chapter 2 verse 8. If you really fulfill the royal law, according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. Look at your neighbor. Tingnan niya po natin ang ating mga katabi ngayong umaga. Ang sabi, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utosang ibinigay ng Diyos na nasaad sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen? Hallelujah. Iniibig po ba natin ang mga katabi natin? Amen. Iniibig po ba natin ang church, ang Bride of Christ Church family? Amen. So what is the lifestyle of Jesus Christ? Of course, one is a lifestyle of honesty. Honesty. Buhay na katapatan o buhay na tapat. Honesty. Tapat. Amen? Amen. We need to be honest in all aspects of our lives. In our speech. Maging honest tayo sa ating pananalita. Actions and dealing with others. We need to be honest. Mga magulang at mga kapatid. Ang sabi nga ng 1 John chapter 1 verse 6 and 7, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin. Ang sabi, kung sinasabi natin na tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung papanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. So napakaliwanag po, ibig sabihin mamuhay tayo sa liwanag. We need to be honest and walk in the light. We are following the light. Amen? Tayo po'y sumusunod sa light. Bilang mga mananampalataya, we are following the light. And who is the light? Jesus. Jesus. Ano sabi ng John 8:12? Jesus said, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. Ano sabi? Sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sapagkat tayo po'y sumusunod sa Diyos, sumusunod tayo kay Lord Jesus, hindi po tayo lalakad sa dilim. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ano pa? Katangian na dapat makita sa atin ay life of purity. Isang buhay na kadalisayan. Pure. Dalisay. Ang sabi ng 1 John 3:3, and everyone who has this hope
in him purify himself just as he is pure. Ano sabi? Kaya't ang sino mang may pag-asa sa kanya ay nagpapalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. So we must be pure before God, just like the bride and of a groom. Yung pong bride, when they are ready to be married, the bride need to be pure. Yung pong isang kasintahan, kaya po tayo bride of Christ, tayo po'y kasintahan. Hindi pa yung asawa, ano po? Kasintahan pa lang. So ang pag-aisang kasintahan, ibig sabihin babalikan siya ng groom. Sila po ay ano tawag doon? Engaged. Ibig sabihin babalikan ka ng groom. Babalikan ka ng mga pangasawa, kailangan kinakailangan habang hindi ka pa binabalikan, ikaw ay pure. Amen? Walang batik. Malinis. Hallelujah. So as Christian waiting for the blessed hope, we must live with purity. So to be pure or to be holy is the same. Ang sabi nga ng Hebrew 12:14, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Kung wala raw pong kabanalan at hindi pure, hindi mo makikita ang Diyos. No one will see the Lord. So maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So what was the lifestyle of Jesus Christ? Ano pa? A life of righteousness. Buhay ng katuwiran o buhay na matuwid. Buhay na matuwid. 1 John chapter 3 verse 7. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous just as he is righteous. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid katulad ni Kristo. So, ibig sabihin, at ang sabi ng 1 John 2:29, you know that everyone who practices righteousness is born of Him. Is born of Him. So, what is righteousness? So, righteousness means living in right relationship with God. So, living in right relationship with God. Pamumuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. So, wala kang problema pag ikaw ay namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. So, how do we seek the lifestyle of Jesus Christ? Isa pa, by abiding. Sa pamamagitan ng pagsunod o pananatili, manatili. Ang sabi ng 1 John 2:6, he who say he abides in Him, o himself also to walk just as He walked. Ano sabi? Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Kristo. So paulit-ulit po ang paalala ng banal na kasulatan, tayo'y mamuhay na katulad ni Jesucristo. Mahirap po ba ito? Si Jesus po ang ang banal na kasulatan po ang nagsasabi nito, no? Ibig sabihin, kaya natin gawin. Ang sabi, so what does it mean to abide? Ang sabi ng John chapter 15:5, ang sabi ni Lord Jesus, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruits, for without me you can do nothing. Amen. Bakit napaka-importante na manatili tayo kay Lord? Bakit napaka-importante na ang buhay natin isalig natin sa Kanya, manatili tayo sa Kanya? Bakit napaka-importante ang sabi ng text? Ang sabi ni Lord Jesus, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ay siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So ano man ang gawin natin sa buhay, wala tayong kayang gawin kung tayo hiwalay sa Panginoon. Magpursige man tayo kung ano man ang gawin natin sa buhay, gawin natin ang lahat ng bagay. Kung hindi sa patnubay ng Lord, wala po tayong magagawa. Wala pong kapupuntahan ang lahat. So to be abide means, ibig sabihin, to abide means to dwell, to stay, to settle in, or to sink deeper. Or to keep in constant contact. To connect to the vine. Para po tayo ay meron po tayong buhay. Amen? Katulad po ng isang puno, yung sanga. Kailangan nakadikit para makasipsip po yan ng mga nutrients na kailangan. Ganon din po tayo. So abiding in Christ will result in Christ-likeness. Kung tayo po'y nakadikit
namumuhay sa pamamagitan sa tulong ng ating Panginoong Kristo, kung po tayo mananatili sa Kanya, ina-acknowledge po natin siya yung may gawa sa atin, siya po yung ating Panginoon. Mayroon po tayong bunga na makikita. Ano po yung bunga? We bear fruit and become more like Christ as we depend on Him to sustain us. So abiding in Christ result in God's kind of character. Makikita po sa atin yung mga character po ni Lord Jesus. Ano po yung mga character ni Lord? At yan po yung makikita natin sa Galatians chapter 5, 22 to 23. Ito po yung fruit of the Spirit. Ito yung mga bunga ng Espiritu na makikita po sa atin. Ano ang sabi ng Galatians 5, 22 to 23? But the fruit of the Spirit is love. Ano pa? Joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po yung mga karakter na makikita po sa atin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpagpigil sa sarili. Amen? Nakapagpigil ba kayo sa sarili kanina umaga? Ito po yung mga bunga na dapat makita sa atin kung tayo'y seek po natin yung lifestyle ni Lord Jesus. And last point po natin this morning, third point, a true disciple share the love of Jesus Christ. Ibinabahagi ng tunay na disipulo ang pag-ibig ni Jesucristo. Ayan na. Ano ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 9 and 10? He who say he is in the light and hate his brother is in darkness until now. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Sino po yung nagkakagalit dito? Palagi nang napupuot. Ibig sabihin na kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. So we need to share the love of Jesus Christ. We need to share the love of Jesus Christ. And Jesus said in John chapter 13, 34 to 35, ang sabi ni Lord Jesus, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciple if you have love for one another. Ano sabi? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikita ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So, ma-identify ng mundo na tayo mga alagad ng Diyos kung tayo pinagmamahalan. So, paglabas natin sa building na ito, is another story. Amen? Kung makikita yan sa buhay po natin, show them, ipakita na we should love our brother and sister in the Lord. Mahalin po natin yung mga kapatid natin sa Panginoon. Ilang beses hindi silang nakausap itong linggong itong mga kapatid natin sa Panginoon. Show them your love. Encourage them. Fellowship with them. Pray with them. Ipanalangin natin, mahalin natin ang ating kapwa. According to 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Hallelujah. So how about those who do not yet know the Lord or unbelievers? Kung minamahal natin yung mga kapatiran natin, paano naman po yung mga nasa labas? Yung mga unbelievers, yung wala pang pagkakakilala sa Panginoon. And that is the mandate of the Lord has given to us as His disciple. Ito po yung mandato na ibinigay po sa atin, BOCC Church. Amen? Hello, mga magulang at mga kapatid. Ito po yung mandate na ibinigay po sa atin. Kaya nga po, meron tayong motto. Ano po yung motto natin?
Each one. Bring one soul to Christ. Amen. Each one, bring one. Ibig sabihin, bawat isa po sa atin ay magdala ng kaluluwa. Ibandila po natin. Kaya nga po si Lord Jesus, bago siya umakyat sa langit, ibinigay niya yung dakilang utos. Ibinigay niya yung napakahalagang utos na dapat nating sundin. At tayo po yung present disciple. Ang sabi niya sa Mark chapter 16, 15 to 16, ang sabi, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Anong sabi? Sa kanyang mga disipulo, sa kanyang bride, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi ay parurusahan. So i-share ang Word of God, i-share ang gospel sa mga tao. Doon natin maipaparating na mahal natin sa kanila. Naiparating po ba natin sa mga kasama natin sa bahay ang pagmamahal ni Lord? Baka meron tayong mga kasama sa bahay na mabubulid sa dagat-dagatang na apoy ng impyerno. Ang iniisip lang natin ang ating mga sarili, baka yung ating maging asawa o yung mga anak natin, alam natin sa impyerno mapupunta, wala tayong ginagawa. O yung mga kamag-anak natin, kasama natin sa trabaho, saan man dako tayo, sa mga sphere of influence, baka sila ay mapupunta sa impyerno, dagat-dagat, wala na pong second chance. Wala pong second chance. It is appointed unto man once to die, and after his death is the judgment. Itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Mga magulang at mga kapatid, ang lahat po na nakakarinig ng mensaheng ito, we need to share the gospel, lalo na doon sa walang pagkakakilala sa ating Panginoon. Tumparin po natin ang Great Commission na hindi lamang po tayo ang pupunta sa langit. May padama po natin sa kanilang pag-ibig. We need to share the love of Jesus to them by sharing the Word of God to them and bring them to the knowledge of Jesus Christ. Kailangan sila makilala nila ang Panginoon. Always remember, God so loved the world, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mahal na mahal po ng Diyos ang lahat ng tao. Ayaw niyang merong mabulid doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya nga po merong pang pagkakataon. Meron pa tayong magagawa. Gawin natin yung mandato na ibinigay sa atin. Mahal po ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya nga po doon sa central text ng Bible, sabi John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Kabisado natin ang text nito. Bata pa siguro tayo, alam na natin yan. Pero na-apply po ba natin yung pag-ibig ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya'y sumampalataya di mapahama kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Maraming mga tao papunta sa impyerno, kailangan po unawain natin ang purong salita ng Diyos. Amen? So God loves sinners, but He hates sin. Mahal po ng Diyos ang mga makasalanan, subalit kinasusuklaman niya ang kasalanan. Sabi ng Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us while we were still sinners. Christ died for us. So Jesus doesn't love us because we're lovely. He simply loves us. He simply loves us. That's why, as a true disciple, we share the love of Jesus Christ. We must tell the whole world that Jesus is the only Savior. Sabihin natin sa buong mundo na siya lamang tagapagligtas. According to Romans 10:9, that if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you must be saved. Hallelujah. Siya lamang po ang tagapagligtas. We must tell the whole world that Jesus is the healer. Sasabihin natin sa buong mundo na si Jesus ang manggagamot. At napatunayan po natin yan ang sabi ng Isaiah 53 verse 5, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, that chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are. And we must tell to the whole world that the only way, the word that only Jesus can change
a person's life. Siya lamang po pwedeng makapagpabago ng buhay. Amen? Siya lamang po, wala pong ibang makakapagpabago sa buhay ng tao, kundi si Jesus na tatanggapin niya sa kanyang buhay. Hallelujah! Magbasa man po tayo ng horoscope, hindi natin matatagpuan yan doon. Basahin mo natin ang lahat ng kinakain natin fortune cookie. Hindi po doon manggagaling ang ating kapalaran. Amen? Hallelujah! Ang pagbabago po ng tao ay nasa kay Hesus Kristo. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ang isang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao sapagkat siya binago na ng Diyos. So paano magkakaroon ng pagbabago ang isang tao? The only requirement is kay Jesus. Hindi ka mababago ng anumang bagay sa iyong buhay. Ang makakapagbabago lamang po sa atin ay si Hesus Kristo. Pag tunay na tinanggap ng isang tao si Jesus, 100% magkakaroon siya ng pagbabago. Hallelujah. So in our conclusion this morning, so these are the evidences of a true disciple of the Lord Jesus Christ. A true disciple submit to the Lordship of Jesus Christ. So a true disciple seek the lifestyle of Jesus Christ. A true disciple share the love of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Are you ready to receive what you need from the Lord this morning? Naka-ready din po tayo? Even yung mga kasama natin. May request everyone to stand up, please. Tumayo po tayo. At lahat po ng nakasama natin, of course, dyan sa online service ngayong umaga, sa Facebook, sa YouTube, all around the world. Dito po sa lugar na ito, dito po sa sanctuaryong ito, even sa Bay Area, mga kasama natin, sa YouTube at Facebook ngayong umaga, ang mahalaga, bago natin magawa ang lahat ng bagay na ito bilang mga disipulo, of course, number one, kinakailangan tanggapin mo muna si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Kinakailangan mo rin magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Hindi po imposible yon, posible po yon sapagkat si Lord po ang nag-utos. Kung tatanggapin mo siya ng taos sa iyong puso, maaaring wala ka pang pagkakakilala sa Kanya, maaaring nabukasan mo ang YouTube o Facebook ngayong umagang ito. Maaaring nandito ka sa bulwagang ito. Maaaring matagal ka nang dumadalo sa gawain ito, subalit wala ka pang tunay na relasyon sa tunay na Diyos. Hindi mo pa siya natatanggap. It's not by accident na narito kayong umaga. The first thing you need to do is, anong dapat natin gawin? Matanggapin natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay ngayong umaga. At sigurado, so the first thing we need to do is recognize that you are a sinner. Without Christ, we are all enslaved to sin and under the sentence of death. No matter how good or moral someone might be, no one is worthy for what God has done by sending His Son, Jesus Christ. According to Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Second thing you need to do, believe on, lahat po tayo ay yumuko sa oras pong ito. Ipikit po natin ang ating i-focus po natin sa salita ng Diyos. Let's bow our head. So second thing you need to do, believe on the Lord Jesus Christ. Believe that He is who He said He is, the Son of God who chose to die in your place to take away your sin penalty so that you could live forever. Third thing you need to do, open your heart to Jesus as Lord and Savior of your life. Jesus said in Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. So last thing you need to do, repent of your sin. Believing in Christ, turn away from sin and turn to God. So at this point of time, if you want to receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life, kung gusto niyong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. So umaga pong ito, ang kapangyarihan po niya ay narito. Be sensitive. So umaga pong ito. Please follow me with a simple prayer. Lord Jesus, have mercy on me. I am a sinner. Forgive me for all my sins.
Cleanse me with your precious blood shed in Calvary. I believe you. You are the begotten Son of the living God. You died on the cross for the forgiveness of my sins. I believe in my heart. You rose up from the dead. You are alive. Lord Jesus, forgive me. Come into my heart. Be my Lord. Be my God. Be my Savior. Be my healer. Be my deliverer. Thank you, Lord Jesus. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your holiness, with your righteousness, with your love, with your wisdom, with your power. Help me to live this life according to your perfect will. Thank you, Lord. I am saved. I am now a child of the living God. I am born again Christian. I will serve you, Lord, as long as I live. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Sa umaga pong ito, kung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, ang ating pong pangalan ay nasulat doon sa aklat ng buhay. At matatawag po natin ang Diyos ng Abba Father, ng Diyos Ama. At anumang ating hingin sa Kanya, umasa po tayo na tayo po tutugunin niya. I give you praise in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah.